Ilang sandali pa'y tinatahak na nila ang madamot malubak na daan. When Alona's arms went around his waist, Alona felt a surprising tingle, almost like an electrical shock. Tulad nila naramdaman niya nang hagkan siya nito sa burol, and she really liked the delicious feeling. Habang tumatakbo sa madilim na daan, ang motorsiklo ay nararamdaman ni Alona ang matinding lamig mula sa humampas sa hangin. Her arms went around Gabriel's tighter. Inalis niya ang gahiblang distansya sa pagitan nilang dalawa upang pawiin ang lamig. She was aware of the muscle beneath his shirt and of the clean masculine scent of him. Aware suddenly and unexpectedly of herself as a woman. Aware of how her curves and her softness were made to melt into his lean and hard body. Kung magagawa lang niyang idikit ng gustong katawan niya kay Gabriel, nang hindi naman masyadong obvious ay ginawa na niya. Alona never felt happier. Bagaman hindi niya naintindihan ang hindi miminsang pagbubuntong hininga ni Gabriel, nararamdaman yun ng mga kamay niya na nakapulupot sa bewang nito. Nang ipakilala ni Gabriel si Cleo sa kanya ay hindi si Alona makapaniwalang ito at si Teresa ay magkapatid. Wala siyang makitang magkatulad sa dalawa maliban sa parehong morena. Cleo was young and beautiful. She wore her hair stylishly short. She was also tall and baluptus. At ni hindi ito nag-aalangang ipakita ang mga katangian sa suot nitong black miniskirt. Ang neckline ng blouse nito'y napakababa at nangangamba siyang sa misang pagkilos ito'y masilip na ang hindi dapat masilip. Cleo gave her a polite nod. Isang matamis na ngiting binigay nito kay Gabriel bago tumalikod at nakihalubilo sa mga piling bisita. "Kamusta ka, iha?" Mainit na bati ni Don Enrique at inagkan sa pisngi si Alona. "Duda ako kung natatandaan mo pa, pero kasama ka ng mga magulang mo noong nakipagnegosasyon sila sa pagbili ng farm niyo ngayon. The previous owner is a friend of mine. After the sales was completed, he migrated to the States. I must be very little then," she said, smiling politely. Puti ng lahat ng buhok nandun at nasa mid-60s. At kung ang edad ni Cleo ang pagbabatayan, mas mapagkakamalang apo ito kaysa sa anak. Bahagya ako na hong naalala ang pagtungo ng mga magulang ko rito. Dinagdag ni Alona. "Yes, of course. And how lovely you have grown, Alona. Minana mong mata ng daddy mo but you've got the mother's beauty." Kumislap ang mga mata nito sa paghahanga. "Thank you," she said graciously. "Makihalubilo ka, iha." Patuloy nito tiningala si Gabriel. "May pag-uusapan lang kami ni Gabriel. Alam mo na, buhay rancho." Tinanguan siya ni Gabriel bago nito tinulak ang wheelchair ng Don palayo sa maraming tao. Sinundan ni Alona ng tingin ng dalawa bago inikot ang mga mata sa paligid. Halos kasing laki yun ng dating mansyon nila. Ang kaibahan ay antigo ang disenyo ng dalampalapag na bahay ni Don Enrique. Tulad ng mga lumang bahay na nadaanan nila sa plaza nang dumating sila sa Santa Esperanza noong isang araw. Malawak ang solar na malaking bahay na hindi nababakuran. Naroon ang karamihan sa mga bisitang taga-rancho. Samantalang nasa bulwagan naman ng mga piling bisita, lumakad si Alona patungo sa inakala niyang kinaroroonan ng powder room nang marinig niyang tinig ni Don Enrique na nagmumula sa isang silid na ang pinto'y bahagyang nakaawang. "Narito ang portamoneda mo, Gabriel, nalaglag marahil sa busaw na minsan sakyan mong mailap na stallion." "Salamat to, Don Enrique. Akala ko'y tuluyan na nawalang pitaka kung ito. Malamang na nawala na yan kung hindi si Teresa mismo nakakita." Hindi nanintay ni Alona na marinig ang iba pang pinag-uusapan ng dalawa. Nagtuloy-tuloy na siya sa dulo ng pasilyo at nang makita ang ladies room ay pumasok. Makalipas ang ilang minuto muli siyang nagbalik sa pinanggalingan. Nahinuha niya lumabas na mula sa silid sina Don Enrique at Gabriel dahil nakasara na ang pinto. She avoided the crowd. Lumabas siya patungo sa hardin. Mainit sa loob ng bulwagan dahil sa mga tao kaya naman bahagya siyang nanginig sa malamig na hangin dumadampi sa balat niya. Tinungo niya isang pond na may maliit at maarkong tulay. Madilim ang bahaging yun ng hardin at ang tanging ilaw ay nagmumula sa artificial light sa ilalim ng pond. Gayon pa man ay umabot sa pandinig niya ang nakakasayahang mga taga-farm sa harapang bahay. Isang litsong baka nakita niya nakalatag kanina sa isang malaki at mahabang mesa. Hindi pa siya natatagalang makatayo doon nang marinig ang isang mapang-akit na tawa sa kabilang dulo ng hardin. At bagaman hindi rin gaanong nailawan ang bahaging yon, ay nakilala niya kung sino mga bagong dating. Mabilis at walang kilatis na umatras si Alona patungo sa likod ng mga halaman. Tila may bumundol sa dibdib ni Alona habang inaaninag ang mga ito, si Clay at si Gabriel. Malambing ang tinig nito at may sinasabi bagaman hindi yun nauunawaan ni Alona. Pagkatapos ay tumasa mga kamay nito sa leeg ni Gabriel at tumingala rito. Tinakpan ni Alona ang bibig upang huwag humalagpos ang ungol na kumuwala sa lalamunan niya.
Inaasahan na niya susunod na mangyayari. Halos mabiyak ang dibdib niya sa matinding kabat paninibugho. Subalit nakita niya tumaas sa mga kamay ni Gabriel at tinawakan sa palapulsuan si Cleo at tumatras sa isang hakbang mula rito. Kasabay nun ay kontroladong tinig mula sa likuran ng mga ito. Hinahanap ka ng papa, Cleo. Nandito lang pala kayo. Alam ni papa kung nasan ako at kung sino kasama ko, Teresa. Cleo said sharply. My God, you are spying on us? Pagalit nito sabi. Hindi na nito hinintay na sumagot si Teresa at tumalikod pabalik sa loob ng bahay. May naabala ba ng paglabas ko dito, Gabriel? Tanong ni Teresa sa matalim na tinig. From her distance, nakita ni Alona ang pagkunot ng noon ni Gabriel. Parang hindi mo kilala si Cleo, Teresa. Ba dapat mapusok? Alam ko at umaasa kung hindi ka magpapadala sa panunukso niya, Gabriel. Naspoil siya ng gusto ng tiyahin niya at ang papa naman ay walang gustong hindi ibinibigay kay Cleo. Ngayon naman nakafocus ang atensyon niya sa'yo at nakita mo bang suot? Halos ipagbilaran ng katawan. Gabriel laughed. Don't worry, I have a lot of practice in dealing girls like Cleo, Teresa. Sinundan ni Teresa ang tawa nito at kinawit ang braso sa braso ni Gabriel at tinakay na papasok sa loob. Nakalimutan kung hindi sila nagkakalay ng edad ni Alona. Alona almost gasped. Hindi ni Alona matiyak kung anong iisipin. Nakadama siya ng iritasyon na pinag-uusapan siya ng dalawa at kinukumpara kay Cleo. She was also confused. Naramdaman ba ni Gabriel ang paglapit ni Teresa kaya naawat ito sa tangkang paghalik kay Cleo? There you are, ani Gabriel na makita siya. Kanina pa kita hinahanap. Hinawakan siya nito sa braso. Let's dance, Alona. Nagagalit si Alona dito dahil sa nakita at narinig niya sa hardin ng mga Gonzalo, but his smile melted her anger. She smiled back and allowed him to lead her to the dance floor. Sa mga bisig nito'y saglit na nawala sa isip niya ang hinanakit at paninibugho. We are dancing the Vienna Waltz, Gabriel, she said grinning. Alang-alangan ang suot ko, in fact nating dalawa. We can pretend, sabi ni Gabriel, smiling at her devastatingly. Ipikit mong mga mata mo't kunwari nasa isang palasyo tayo sa Vienna. Isang sapin-sapin at mabigat na gawn ng suot-suot mo at ako naman ay tuxedo. You are Alona and I am Gabriel, remember? Oh yes, she smiled. What Gabriel suggested was too easy. She felt like a Gabriel's in his arms, na sila lang dalawa sa bulwagan at walang mga taong nakapaligid. Nanatili sa mga labi ni Alona ang ngiting kaligayahan. Ang mga taon na hindi sila nagkita ay nabayaran lahat ng mga sandaling iyon. Nang sa pag-ikot sa kanya ni Gabriel ay isang pares ng mga matang mataman nakatitig sa kanya. Si Cleo, nakasandal ito sa isa sa mga arko ng kabahayan. She was looking at her with contempt in her eyes that made her shiver. Hey, giniginaw ka ba sa dami ng tao dito? Tanong ni Gabriel nang maramdaman ang pagkabalisa ng mga paa niya. What made you say so? She asked innocently. I swear I felt you shiver. Her smile was genuine. I always shiver in your arms, my Gabriel. Isang matunog na halakang pinakawalan nito. May ilang katabing nilingon sila at nakangiti. Young girls these days are very forward. Gabriel shook his head in amazement. Alona rolled her eyes. Kung magsalita kay para bang anggap ng edad natin ng 2 dekada. Nang lingunin ni Alona si Cleo wala nito sa kanatatayuan. I am almost a decade older than you, Alona. Ani ni Gabriel na walang ngiti at sumeryoso. Sa maraming pagkakataon ay nag-aalala ako sa pagpapalit-palit mo ng boyfriend. At sa paraan ng pagsasalita, anyone would think that you are willing to be. Hindi ni Alona pinatapos ang sinasabi ni Gabriel dahil nararamdaman na niya ang kasunod na sermon. He was taking his role as his guardian to the hilt. I can take care of myself, Gabriel. Nairitang sabi niya. I never allow those boys to kiss me. Hindi ba't sinabi ko sa ikaw ang kauna-unahang lalaking hinagkan ko? Shh, he hissed. Kinabig siya nito palayo sa ibang nasa dance floor. Pasayaw siyang giniyan nito sa isang sulok. Then he heaved a sigh. I wish I were 2 decades older than you, Alona. She made a face. Why? So I know how to deal teenagers like you. Napaungol siya. Gabriel, you're not my father. You don't have to treat me as if I were your daughter. Treat me like... Bago niya nadugtungan ng sinasabi nakangiting mukha ni Cleo nasa tagiliran niya. Iba ng tugtog, Alona. Wika nito. Matamis ng mitis sa kanya. Maaari bang kami naman ni Gabriel ang magsayaw? Hindi agad ni Alona makuhang sumagot. Napatingala siya kay Gabriel. Ihahatid ko muna si Alona sa mesa naming, Cleo. Wika ni Gabriel. Come on, Gabriel. Hindi maliligaw si Alona sa bahay namin. She laughed. Hinila na nito sa braso si Gabriel patungo sa gitna ng dance floor. Lumingon si Gabriel at humihingi ng paumanhin ng anyo nito. Mabilis si Alona tumalikod upang hindi makita ang galit sa mga mata niya. Inabot niya isang kupita ng champagne mula sa tray na umiikot na waiter at tinungong mesa nila at naupo. Diniretso niyang ininom ang champagne at kung hindi niya napigil ang sarili, ay malamang nasunod-sunod na ubong ginawa niya. Luminga siya sa paligid sa pag-alala may makakitang halos masamid siya.
Subalit lahat ay abala o nagkukunwaring hindi siya napansin. Alam niyang maraming kabinataan ang kanina pa nakasunod ang tingin sa kanya. Mula sa kung saan ay lumitaw na lalaki sa harap niya. Tall and lanky, he was young and attractive. He reeked of expensive cologne. Walang kahit isang hibla ng bukang kumuwala. He looked immaculately clean wearing a white Lacoste shirt. He reminded her of Jordan pero doon na natapos ang pagkakatulad ng dalawa. Hi, pwedeng maupo? Bago pa makasagot si Alona, ay hinila na nitong silya at naupo. Gusto niyang mainis sa kapangasan nito pero mas mabuti na yung may kausap siya kaysa manatili siyang nakatitig kina Gabriel at Cleo na halos hindi naman tumitinag sa gitna ng dance floor. Magkayakap lang. Wala nang laman ng kupita mo, puna nito't kinawayan ng waiter. Nang lumapit ay kumuha ng bago at pinalitan ng may laman ng kupita niya. She noticed the well-manicured fingernails. Ako nga pala si Manny. Nilahad nitong kamay sa kanya. Alona Salvador. Tinanggap niyang pakikipagkamay nito. He held her hand longer than necessary. Binawi niya yun. Ang papa ko mayor sa bayang to. Nilingan itong bahaging kinaroroonan ng ama na kasalukuyang kausap ni Don Enrique. Narinig ko sinabi ni Don Enrique sa daddy ko na ikaw ang anak ng may-ari ng Loisa Farm. Kung gayon na ikaw ang amo ni Gabriel, nagbabakasyon ka ba rito? Oo, doon sa huling tanong mo, Ania, keeping the hostility from her voice. At walang amo si Gabriel sa Loisa Farm dahil siyang boss doon. Tumaas ang mga kilay nito. She was sure he didn't believe her. Pagkatapos ay sinulyapan ng dance floor. Balitang parehas kursunado ng mga dalaga ni Don Enrique si Gabriel. Wika nito't paismin ng umisi. Bakit mo sinasabi sa akin yan? She asked, irritated now. Nang muli siya sumulyap sa dance floor, ay si Teresa ng kasayaw ni Gabriel at halos nakayakap ng una sa huli. Nagpupuyos na binalik ni Alon ang tingin kay Manny. Mainit kasi mga mata mo habang nakatitig ka sa kanila. Parang nagsiselos ka, sagot ni Manny. Pareho lang tayo, hindi kita maintindihan. Cleo's my on and off girlfriend. Pero nitong huli niyang uwi at makita niyang lagi magkasama sina Gabriel at Teresa ay nagsimula siyang mag-ukol ng sobrang atensyon kay Gabriel. And knowing Cleo, she gets what she wants. Patuyang umiling ito, nainggit ako kay Gabriel. Tarabahador lang pero mga tagapagmanang nakakursunada. Bumabata sa mga mata nito sa kanya sa malisyosong paraan. Pagkatapos ay ininom mo alak sa baso nito. Hindi makapag-isip ng mabuti si Alona. She was confused. Angry and jealous as hell. Sinundan niyang ginawa ni Manny at pinangalahati ang laman ng kupita niya. Tayo na lang magsayaw, anyaya nito. No, thank you. She refused coldly. Ang killjoy mo naman, tara na. Tumayo ito na akma siyang hahawakan sa kamay, subalit mabilis niyang iniwas yun. Please, pinakadiindiinan niyang hindi ko gustong sumayaw na salita. Narinig mo sinabi niya, Manny, hindi niya gustong magsayaw. Ani ni Gabriel mula sa likuran niya. Kung nakakamatay ang tingin pinupukol ni Gabriel kay Manny ay malamang na natumba na ito. Okay. Tinaas nitong dalawang kamay. Nagkibit ng mga balikat at kinindatan si Alona bago tumalikod at nakihalubilo sa ibang mga bisita. Tinaas ni Alona ang kupita subalit bago yun, makarating sa bibig niya yung naroon ng kamay ni Gabriel at pahablot na. Binawi sa kanya yun. Pangalawa na yan, naglalasing ka ba? Gabriel said sharply. Lumigwak sa mesang alak na pabagsak nitong binabaang kupita doon. Bakit ko gagawin yun? Sagot ni Alona na namumungay ang mga matang tumingin dito. Paano ito na lamang nakakadalawang goblet na siya? He had been watching her? Nagbuga si Gabriel ng maraas na hangin. Ganito bang ginagawa mo sa Maynila, Alona? Nagsalubong ang mga kilay niya doon. Anong ibig mo sabihin? Natitiyak kong naanyayahan ka sa mga parties. Do you make it a habit to get drunk? No? Agad nito na mag-akma siyang sasagot. Huwag kang sumagot, kakausapin ko si Nana Maming. My God, you're not even 20 yet, pero mukhang sanay na sanay ka na uminom ng alak. Wika ni Gabriel. Gusto ni Alona sabihin ditong yun ang una niyang pagtikim ng alak. She also wanted to tell him that she didn't attend parties too. Dahil hindi siya pinapayagan ni Nana Maming nang umuwi ng hating gabi. At walang nagpa-parting umuwi ng alas 12 ng gabi. Dahilan upang maging tampulan siya ng panunuyan ng mga classmates at kakilala niya. But she was too dizzy to argue with him. Besides, Gabriel was smarter than she thought. Tayo na umuwi. Halos silahin siya ni Gabriel palabas. Well, it's about time, she slurred. Mabagal at maingat ang ginawang pagpapatakbo ni Gabriel sa motorsiklo. Ang buong bigat ni Alon ay nakadagan sa likod nito. He was so worried that she would fall from the bike any moment. Kaya naman ang 20 minutong biyahe lumampas sa kalahating oras. Ang malamig at panggabing hangin na humahaplos sa mukha niya ay bahagyan nakakapagpabalik sa wisyo ni Alona. Pagdating sa bahay ay bahagyan na lang yung hilong nararamdaman niya. Subalit nagpilit si Gabriel na alalayan siya at papasok sa kabahayan. Sa kusina siya nito tinuloy at pinaupo. Tinimplahan siya nito ng kape. Ubusin mo yan, he commanded. Hindi alam ni Alona kung ano kinakagalit nito dahil nalasing siya o dahil napilitan itong umuwi nang wala sa oras.
Masamang loob na inabot niyang kapit din nila sa bibig. She wanted to hate him for treating like an 8-year-old. Marahil niyang hinigop ang kape habang nakamasi dito sa kanya. Ang init na naglanda sa lalamunan niya nagparamdam ng ginhawa sa kanya. Pinangalahati niya yun. I'm fine now, Gabriel. Nilayo niyang tasa at tumayo. Hindi pa man siya nakakadalong hakbang ay bumuway na siya. Ang akmang pagkuha ni Gabriel ng sariling tasa ay napigil at nandoon na tuot bago siya bumagsak muli sa bangko. Anak ng, he swore. Oh God, you're so angry with me. She wailed, masamang loob. Then she burst into tears. Ang nararamdamang paninibugho dito at ang alak ay sapat upang tila nabuksang dam ang mga luha niya. He muttered another expletives when she started crying. Oh, huwag kang umiyak please, sabi ni Gabriel. Nahati ang damdamin sa pagitan ng galit at pag-aalala. May dahilan para magalit ako, Alona. Inalalaya siya makatayo ng tuwid. Hindi ko inaasahang maglalasing ka. I never meant to, depensa ng dalaga. At nagagalit ka dahil napilitan kang umuwi tayo ng maaga. Ako sa niya. Dapat kanina pa tayo umuwi. Hindi ko lang magawang makapagpaalam dahil parang tuko lang nakadikit sa iyo si Clay at Teresa. Oh God, pinag-aagawan ka ng magkapatid na yon. Wika ni Alona. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel. Tinitigan siya. Did money feed your mind with nonsense? Siya nagbigay sa iyo ng alak. I don't care about him. Pinagbabasayan ko, nakakita ko. Ano ba pinagsasabi mo? At huwag mong lakasan ang boses mo, magigising mo si Nana Maming. Hindi ako bulag, Gabriel, patuloy niya. Magkayakap kayong nakatayo sa dance floor. You are exaggerating, Alona, he said patiently. Magkaibigan kami ni Teresa at si Cleo. Huwag mo siya intindihin. She is a young girl pretending to be a woman. If Cleo is a girl, then I am a newborn baby, Gabriel. Gabriel swore an oath. She didn't catch on. Let's stop this nonsense, Alona. Madaling araw na. Hinawakan siya dito sa braso. Pumanikan at matulog. Maras niyang binawi ang braso. Huwag mo kontratuhin parang bata. But Gabriel reached for her wrist again and held a little tightly, his eyes raked over her body. May nakiraan sa mga mata nitong hindi maipaliwanag ni Alona. Hindi ka na bata, tama ka. Pero kumikilos kang parang bata, Alona. Na para bang aagawan ka lagi ng laruan? Sad ng binata. Hindi si Alona tuminag sa pagkakasandal sa gilid ng mesa. She bit the corner of her lips. Makalipas ang ilang saglit at tumingala siya dito. Maganda ba ako, Gabriel? Gabriel groaned, almost at the end of this theater. Anong ba klaseng tanong yan? Just answer me. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang kunot sa noy unti-unting nahawi. Ang pagkabagot ay nahalinhan ng tenderness. Of course, you're beautiful, Alona, he said huskily. Exquisitely so. His gaze held hers for what seemed an eternity. Pagkuway pinilig nitong ulo na tila ba pilit ginigising ang sarili mula sa pagkakahipnotismo. Higit na maganda kaysa kay Teresa o kay Cleo? She asked foolishly. Higit kang maganda kaysa sa dalawang yun. And I mean it. And enough of this nonsense. Kung ano sinasabi mo, epekto yun ng alak. Huwag mong gawing uminom ng ganyan sa Maynila, Alona. His voice held warning. Kakausapin ko si Nana Maming bukas tungkol dyan. Then kiss me, Gabriel. What? What are you? She took a single step closer and before Gabriel could finish his sentence, Alona tiptoed and kissed him. Halik na kinapalooban na lahat ng damdamin niya mula pa noong bata pa siya. At dito na po nagtatapos ay 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.